Kilalanin natin si Juan de Puerto-Carrero o kilala bilang Juan de Plasencia. Siya ay ipinanganak noong ika-16 na siglo sa kilalang pamilya ng mga Porto-Carrero sa Plasencia, sa rehiyon ng Extremadura, Espanya. Siya ay isa sa 7 anak ni Pedro Porto-Carrero, isang kapitan ng barkong Espanyol. Siya rin ay isang prailing Espanyol mula sa orden ng mga Fransiskano. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang buhay bilang misyonero sa Pilipinas, kung saan siya ay nagtayo ng maraming bayan sa Luzon at sumulat ng ilang aklat para relihiyon at pangwika. Noong 1589 na taon, isinulat ni Juan de Plasencia ang isang mahalagang dokumento na pinamagatang Customs of the Tagalog o kilala bilang Los Costumbres de los Tagalos. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng mga detalyadong tala tungkol sa pamumuhay ng mga Tagalog bago dumating ang mga Espanyol. Ito ay isang ulat na ginawa niya para sa mga otoridad ng kolonyal sa Espanya at layunin nitong ipakita kung paano namumuhay ang mga katutubo upang magamit ang mga pamamahala at pagpapalaganap ng rehiyon. Ayon sa kanya, ang mga Tagalog ay may sariling pamahalaang tinawag na barangay na pinamumunuan ng isang dato o pinuno. Ang dato ay ang pinuno ng isang barangay o komunidad sa sinaunang lipunan ng Pilipinas. Siya ay ang may pinakamataas na kapangyarihan at responsibilidad sa pamamahala at pagtatanggol at pagpapairal ng batas sa kanya nasasakupan. Ang dato ay kadalasang nagmumula sa mga maharlika o may dugong marangal at siya ang humahawak ng impluwensya sa mga timawa at alipin. Bilang leader, inaasahan siyang magbigay ng proteksyon, hustisya at gabay sa kanyang mga nasasakupan. Ang maharlika ay ang uring nasa mataas na antas ng sinaunang lipunan ng Pilipinas. Sila ay ang mga malalayang tao, kadalasan may dugong maharlika o may mataas na posisyon sa lipunan. Ang mga maharlika ay maaaring mga mandirigma, opisyal o kamag-anak ng mga dato. Hindi sila nagbabayad ng buwis at hindi alipin, subalit inaasahan silang maglingkod sa dato. Lalo na sa panahon ng digmaan, sila ang mga kasamahan ng dato sa pamamahala at pagtatanggol ng komunidad. Ang timawa ay isang uri ng tao sa sinaunang lipunan ng Pilipinas na nasa gitnang antas ng lipunan. Hindi sila alipin, ngunit hindi rin sila kabilang sa mga dato o maharlika. Ang mga timawa ay malaya at kadalasan ay naglilingkod sa mga dato bilang mga mandirigma o tagapaglingkod kapalit ng proteksyon o iba pang benepisyo. Sila ay may sariling ari-arian at kalayaan at maaaring magbayad ng buwis o maglingkod sa dato kapag kinakailangan. Ang alipin ay isang tao sa sinaunang lipunan na nasa pinakamababang antas ng lipunan. Sila ay may utang o nagsisilbi sa isang dato o mataas na tao. Kadalasan, bilang kapalit ng proteksyon o kabuhayan, may 2 uri ng alipin. Una ay ang aliping namamahay, nakakapagtrabaho ng may kalayaan at may sariling tahanan, pero obligado pa rin maglingkod sa kanilang Panginoon. Pangalawa, ay ang aliping sa gigilid. Walang kalayaan, kadalasan ay naninirahan sa bahay ng kanilang Panginoon at nagtatabaho ng walang katiyakan ng kalayaan. At iyon ang ibinahagi ni Plasencia tungkol sa iba't ibang antas at pagkasunod-sunod ng mga pamumuhay ng mga Tagalog dito sa Pilipinas bago pa man tayo isinakop ng Espanyol.